Sa mundo ng Feng Shui at paniniwala, may mga bagay na tahimik, ngunit makapangyarihan. Mga bagay na hindi mo aakalain na kayang baguhin ang daloy ng iyong kapalaran. Isa na rito ang tinatawag na fortune plant. Isang simpleng halaman na kapag inilagay mo sa tamang lugar, sinasabing nag-aakit ito ng swerte, kasaganaan at magandang oportunidad. Pero sandali, hindi sapat na basta mayroon ka nito. Dahil sa maling pwesto, sa maling pag-aalaga, maaari rin itong magdala ng kabaligtaran. Sa video na ito, aalamin natin bakit nga ba espesyal ang fortune plant, bakit kailangang nasa southeast ito at ano ang maaaring mangyari kapag pinabayaan mo itong matuyo at mamatay. Ang fortune plant ay kilala bilang simbolo ng growth, prosperity at positive energy. Sa Feng Shui, ang bawat halaman ay may dalang elemento at ang fortune plant ay konektado sa wood element na kumakatawan sa paglago at bagong simula. Ngunit narito ang sikreto. Ang southeast na bahagi ng iyong bahay ay tinatawag na wealth corner. Dito umiikot ang enerhiya ng pera, oportunidad at swerte. Kapag naglagay ka ng fortune plant sa southeast, para kang nagbukas ng pintuan kung saan papasok ang kasaganaan. Pero bakit sa harap ng bahay at bakit sa gilid lamang? Dahil ang harap ng bahay ang nagsisilbing bibig ng enerhiya. Dito pumapasok ang chai o life force. Kapag may halaman sa gilid ng entrance, para itong bantay na humihigop ng positibong enerhiya at hinahayaan lamang ang mabuti na makapasok. Kung ilalagay mo ito sa gitna o harang sa pintuan, maaari nitong hadlangan ang daloy ng swerte. Kaya dapat nasa gilid lang, tahimik ngunit epektibo. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang pamumulaklak ng fortune plant. Hindi lahat ng halaman na ito ay madaling mamulaklak. Kaya kapag nakita mong nagkaroon ito ng bulaklak, itinuturing itong napakagandang sinyales. Sa paniniwala, kapag namulaklak ang fortune plant mo, parang nanalo ka sa loto. Hindi literal, pero ang ibig sabihin nito ay may darating na malaking oportunidad, bigla ang swerte o magandang balita sa iyong buhay. Maaaring ito ay bagong trabaho, dagdag kita o solusyon sa problemang matagal mo nang dinadala. At ito'y tuloy-tuloy na lalago at ito ang sinasabing para kang nanalo sa loto. Ngunit tandaan, ang bulaklak ay hindi basta lumalabas. Ito ay bunga ng tamang pag-aalaga at malinis na enerhiya sa paligid. Dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila sapat na ang maglagay lang ng fortune plant at hihintayin na ang swerte. Pero sa Feng Shui, ang patay na dahon ay hindi simpleng dumi lamang. Ito ay simbolo ng stagnant energy o enerhiyang hindi na gumagalaw. Kapag may patay na dahon ang iyong halaman, pinipigilan nito ang pagpasok ng swerte. Nag-iipon ito ng malas na enerhiya at maaring magdulot ng problema sa pera o kalusugan. Kaya napakahalaga na panatilihing malinis ang paligid, sariwa ang dahon at agad tanggalin ang anumang patay o nalalanta. Ang ibig sabihin, dapat alagaan mo mabuti ang inyong mga halaman. Anumang halaman ito, basta ang mga lucky plants ay kailangan laging malinis para magbibigay ito ng positibong enerhiya. At ngayon, makinig kang mabuti. Dahil ayon sa mga matatanda at paniniwala ng Feng Shui, kapag pinabayaan mong mamatay ang iyong fortune plant sa harap ng bahay, parang hinayaan mong mamatay ang swerte na papasok sana sa iyong buhay. May mga nagsasabing biglang mawawala ang oportunidad, magkakaroon ng sunod-sunod na problema at tila ba laging malas ang dumadating.
Ang patay na halaman sa harap ng bahay ay parang paanyaya sa negatibong enerhiya. At mas nakakatakot pa, kapag matagal itong nananatili roon, sinasabing naapektuhan nito hindi lang ang pera, kundi pati ang kapayapaan ng buong pamilya. Ngunit tandaan, hindi porket may fortune plant ka ay automatic na magiging maswerte ka na. Ang halaman ay simbolo lamang. Ang tunay na swerte ay nanggagaling pa rin sa sipag, disiplina at mabuting intensyon. Ang fortune plant ay parang gabay, isang paalala na alagaan mo ang iyong kapaligiran at ang iyong sarili. Mga ka-Clover, may gusto akong ibahagi sa inyo. Isang totoong kwento na aking nasaksihan nung ako ay nasa probinsya pa sa bahay ng aking mga magulang. Mayroon kaming kapitbahay noon. Tahimik lang silang pamilya, pero kapansin-pansin ang kanilang pamumuhay. Hindi sila mayabang, pero halata mong maayos at masagana ang kanilang buhay. Ang una mong mapapansin sa kanilang bahay ay ang isang napakagandang fortune plant. Hindi ito basta maliit na halaman lang. Isa itong malaking puno, mataas na, makapal ang mga dahon at halatang taon na ang itinagal nito sa kanilang bakuran. Nakatanim ito sa harap ng kanilang bahay pero nasa gilid lamang, hindi nakaharang sa pintuan. At nang minsang napagmasdan ko ito, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpatibay ng aking paniniwala. Ang punong iyon ay eksaktong nakapwesto sa southeast na bahagi ng kanilang bahay. Kaya naman hindi na ako nagtaka dahil ang kanilang tahanan ay parang isang mansion, malinis, maaliwalas at punong-puno ng magandang enerhiya. Halatang inaalagaan nila hindi lang ang kanilang bahay kundi pati ang kanilang kapaligiran. At ang fortune plant nila, walang patay na dahon, walang kalat sa paligid. Parang buhay na buhay ang enerhiya nito, parang humihinga kasama ng bahay. Sa tuwing dumadaan ako roon, pakiramdam ko ang gaan ng pakiramdam, para bang may tahimik na swerte na umiikot sa lugar na iyon. Ngunit, dumating ang isang pangyayari na walang sinuman ang nakaiwas. Nagkaroon ng road widening sa kanilang lugar. Unti-unting binaklas ang bakod, inusog ang lupa at kasama sa naapektuhan ang kanilang minamahal na fortune plant. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Nakita ko kung paano unti-unting tinanggal ang punong matagal ng bahagi ng kanilang tahanan. Parang hindi lang halaman ang nawala, kundi isang simbolo ng kanilang kasaganaan. At sa isip ko, ano na kaya ang mangyayari sa kanila? Maapektuhan kaya ang kanilang magandang buhay? Dahil ayon sa paniniwala, ang pagtanggal ng isang bagay na nagdadala ng swerte, lalo na kung ito ay matagal nang nakatanim at inalagaan, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa daloy ng enerhiya. Ngunit dito ko mas lalong naintindihan ng isang mahalagang aral. Lumipas ang mga buwan at napansin ko na nanatili pa rin ang kanilang magandang pamumuhay. Hindi man ganoon kasing ingrande ang dati nilang bakuran, pero ang kanilang bahay ay nanatiling maayos. Ang kanilang pamilya ay buo, masaya at patuloy na umaangat sa buhay. At isang araw nakita ko ulit sila. May bago na silang itinanim. Isang batang fortune plant. Maliit pa, pero inilagay nila muli sa gilid ng kanilang bahay. At sinigurado nilang nasa tamang pwesto sa southeast pa rin. Doon ko napagtanto, ang swerte ay hindi lang nanggagaling sa isang halaman. Oo, ang fortune plant ay simbolo. Isa itong gabay, isang paalala ng tamang daloy ng enerhiya. Pero ang tunay na pinanggagalingan ng kanilang kasaganaan ay ang kanilang ugali, ang kanilang kasipagan, ang kanilang pag-aalaga, hindi lang sa halaman, kundi sa kanilang tahanan sa isa't isa. Ngunit huwag din nating baliwalain ang babala. Dahil kung ang isang halaman na puno ng buhay ay biglang mawawala,
at hindi ito papalitan, hindi alagaan ang espasyo na iniwan nito, maaring doon magsimulang pumasok ang kawalan ng balanse. Ang bakanting lugar kapag pinabayaan ay maaaring maging daan ng negatibong enerhiya. Kaya kung may mawala man sa iyong tahanan, isang halaman, isang simbolo ng swerte, huwag mo itong hayaang manatiling bakante. Palitan mo ito. Buhayin mo ulit ang enerhiya. Dahil ang swerte ay parang halaman din. Kapag inalagaan mo, lalago. Kapag pinabayaan mo, unti-unting mawawala. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Kung sakaling mawala ang iyong bagay na nagbibigay sa iyo ng swerte, handa ka bang palitan ito? O hahayaan mo na lang bang mawala pati ang pagkakataon na sumunod dito? Anytime, any place, you stand beside me.